February 14 na! Happy Valentine's Day, everyone! Today is our last day in Cebu at kami naman ay mag Cebu City and uphill tour. Unang stop is ang Sirao Flower Garden. Ito yung Little Amsterdam ng Cebu. Lalo mong ma-appreciate ito kung mahilig ka sa flowers and gardens. Bawal yun. Yun na! Second stop is Temple of Leia. Ito naman ang tinaguriang Taj Mahal of Cebu. Ang nagmamay-ari ng lugar na ito ay si Teodorico Adarna na ama ng sikat na artista na si Ellen Adarna. Ang reason ng paggawa ng templo na ito ay dahil pinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang yumaong na asawa. Follow nyo po, Divine. Next spot is French La Vie or La Vie Parisienne. Itong place naman ay kilala sa mga special wine, food at ang Parisian ambience. May entrance fee na 100 pesos pero consumable naman. Next is ang Yap San Diego Ancestral House. Ito ay isa sa pinakamatandang bahay sa Pilipinas. Dito nga ikinuwento rin sa amin ang history ng bahay na to at hanggang sa ngayon bumibisita pa rin ang may-ari ng bahay na to paminsan-minsan. Sobrang makaluma pa nga ng mga gamit rito at sa pagkakatanda ko 90% raw ng mga gamit na nakikita namin dito ay antique, mga luma talaga at hindi pa napapalitan. Why? Because they don't want their house to be totally abandoned. This is a private museum, so no restrictions about taking photos, video, sitting, touching. It's okay, but be careful the break. Right? Right. Sabi mo ng vlog ko. Ay, shit.
Diyan ako. Uy, si ano? Papasok. Katipunan. Si Andres. Wow, encounter with Andres ah. Sit naman. Yee! Maka Andres Bonifacio yan. Okay na. Para kang tulig dyan eh. Hello po. Uy. Uy, may lechon. Sis, may lechon. Tara na. Lechon, lechon. Ano na kayo? Para masama kayo sa vlog. Yes. Subscribe. Ang sumunod naman ay ang Magellan's Cross. Ito ay isa sa makasaysayan at relihiyosong lugar sa Cebu na kilala sa paggunita ng pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ito yung nakikita ko lang dati sa libro, tas ngayon nakikita ko na rin sa personal. So bawal rin ang short sleeve at maikling shorts at skirt kaya hindi na rin kami pumasok sa loob. Dumaan nga rin muna kami sa souvenir shop para bumili ng additional na pasalubong. Saan trash can nyo, te? Trash can? Ay, tingin tayo, malansa may balong. Souvenir check. Kasi na sila, check natin yung souvenir nila. Uy, dami oh. Boss. Pili lang kayo, sir. Hindi pwede lang ilagay sa ano bang doon sa baba. Yan. Para pinabahalan yan. Grabe ang mga naisip ko. Grabe. Daming papasalubungan, isang barangay. Tita sa Manila. Yes, the tita. Tita. Binibidyohan ka. Kuya, sa mga kwintas po, Sa mga kwintas meron dyan. magkano po yan? 35 yung ganyan. Tatlo isang daan. Merong tag 50 yung puti. O yan to, tag 50 yung... Kaya naka-vlog to ah. Wala pong 900. pa. Unsubscribe na kayo kaya. Anong paano niyan? Anong pangalan nito? to. Team Itik. Nakukuha na ng cellphone si Kuya. Kukunin niya. Ipa-follow niya na ang Team Itik. May nakumuha na ng cellphone. Kumuha na ng cellphone si Kuya. Kumuha na ng cellphone si Kuya. Ingat ka. Ang last stop naman namin ay ang Fort San Pedro. Ito ang pinakamatanda at pinakamaliit na fort sa Pilipinas. Parang intramuros ang vibes nito. Sakto nga, meron pang nagfi-field trip na ibang lahi. Makikichismis pa nga sana ako tungkol sa history nito hindi ko rin naman maintindihan, kaya umikot na lang rin kami. Grabe yung ano nila, filtered nila international, no? School yan, school trip. El Fuerte de San Pedro.
Wow, endorser. Cebuana. Tara, picture natin to. Ayan. Hi, guys. Historical din isa ito. Ali, harap ka nito. Ayun yung pagmilo. Nandun na sa loob. Opo. Hindi na naman. Parag sila. Ay, ilang picture tayo dun, no? Sa mga Spanish. Oh, smile. Kunyari. Sige po. Tapos Santiago na maganda. Ito, unti-unti lang nalalapat ang mga bading. So parang ito yung intramuros nila, no? Ganda yun eh. Lah. Ito ang picture. May mga spot kaming di napuntahan dahil baka magkulang rin kami sa oras like Toys Temple, Heritage of Cebu Monument, Cathedral Church at ang Basilica de Santo Niño Church. Pero okay lang naman dahil mainit rin at medyo nararamdaman na rin namin ng pagod. 4:00 PM bumiyahe na kami papunta sa Mactan Airport. Napagod na rin kasi kami at mas okay na rin para makapagpahinga kami sa 9:30 PM namin na flight. Overall, this is such a wonderful experience in Cebu. Maraming salamat sa mga taong nakasalamuhan namin dito at sa napakagandang experience. Hanggang sa susunod na gala. Thank you for watching, mga loves. Please like and subscribe for more travels.